Mabayanihang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakatutok ngayon sa ating programa, ang opisyal na online program ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVISCA TV. Ako po si Lina Joaquin de la Cruz mula sa Polytechnic University of the Philippines at kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pakikiisa sa aming mga programa at advokasya para sa volunteerismo. Hinihikayat namin kayo makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, at pag-comment sa ating live stream. Pero syempre, bago tayo magtungo sa ating talakayan, may quick na trivia muna tayo kung paano nga ba nakasama ang PUP sa PNVISCA TV. Alam nyo ba na unang nakipag-ugnayan ang PNVISCA sa PUP noong 2023 pa para sa mga volunteerism projects at activities, kung saan may mga emails at partnership proposals na ipinapadala sa Office of the President. Hindi nga lang ito masyadong umusad dahil hindi pa malinaw kung paano ito ipaprocess. Pero kalaunan, muling nabalikan at na-endorso ang partnership sa loob ng university. At isa rin sa mga nakatulong dito para maisakatuparan ito ay ang academic connections para muling mabuksan ang usapin sa pagitan ng dalawang institusyon. So kahit na may delay sa challenges, ipinagpapatuloy pa rin ng PNVISCA ang partnership. At sa huli, andito na tayo ngayon, natuloy rin ang pagpirma ng Memorandum of Understanding o MOU dahil sa layunin nitong palakasin ng volunteerism, student engagement, at community-based projects ng PNVISCA at PUP. So ang pagpirma po ng MOU ay simbolo ng tiwala, tiyaga, at commitment ng parehong institusyon. Pero ano nga ba ang PNVISCA Online TV? Ang PNVISCA Online TV ay isang programang tumatalakay sa iba't ibang usapin at nagbabahagi ng mahalagang balita, kaalaman, at kwentong ng inspirasyon patungkol sa volunteerismo sa loob at labas ng ating bansa. Ooh! So, syempre, magandang araw po sa ating mga viewers na nakasubaybay sa atin yan via Facebook Live. Ayan. Kaway-kaway naman po tayo dyan at sana nakapag-almusal na tayo para energize at ready na tayo para sa mga magiging discussions natin para sa araw na ito. So, kung ready na kayo, ilagay nyo lang yan sa ating comment section para malaman namin kung kayo ba ay ready na or kailangan nyo pang kumuha ng malunggay pandesal. Diba? Pero bago tayo magpatuloy, syempre, kamustahin muna natin kayong mga manonood. Gusto naming malaman kung nasan kayo ngayon. So, i-type nyo lang po sa ating comment section ang inyong lungsod o probinsya. At kung may mga tanong or comments po kayo or sharings na huwag nyong ibahagi habang tumatakbo ang ating programa, wag po kayong mahihiyang mag-comment dahil babasahin po namin yan mamaya. At syempre, you have to sit back, relax, and prepare. Dahil very informative ang episode natin para sa linggong ito dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pangangalaga ng ating kasaysayan in celebration with the National Heritage Month. Kaya naman, samahan ninyo kami sa isang makabuluhan at puno ng inspirasyong talakayan dito lamang sa PNVISCA Online TV. Muli, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment sa ating live stream upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng volunteerismo. So ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang ating talakayan. Ngayong araw, makakasama natin ang mga panauhin mula sa iba't ibang sektor na aktibong nakikilahok sa volunteerismo at pangangalaga ng ating kasaysayan at kultura. Ang kanilang karanasan at dedikasyon ay nagsisilbing inspirasyon at gabay sa ating talakayan para sa araw na ito. So, kilalanin muna natin ang mga magiging guest natin at makakasama natin sa araw na ito. So, sino-sino nga ba sila? Kasama po natin ang mga kinatawan mula sa mga sumusunod na institusyon. Simulan muna natin kay Ma'am Heidi Paulette M. Bedrus, ang senior Morning, ma'am. si Attorney Erwin L. Bernardino, ang Chief Historic Sites Development Officer of Urban Planning and Community Development Division mula sa Intramuros Administration. Hello sir, good morning po. Good morning po sa inyo. Good morning po, Attorney. Looking forward po sa mga magiging discussions po natin kung paano pa po nga kung paano pa po ba mapapayabong yung heritage natin sa loob ng Intramuros. At syempre, kasama natin ang isa sa mga pinagmamalaki ng PUP, ang isa sa ating
alumnus, no? Na si Sir Edgar Alan M. Sembrano, ang ating Cultural Mapping Facilitator. At syempre, again, mula sa Polytechnic University of the Philippines. Ayan, Sir EA, kamusta na po kayo ngayong araw? Good morning po. Good morning. Okay naman. And excited sa araw na ito, no? Sa ating balitaktakan ngayong umaga. Yun, balitaktakan. So, super excited na ako, sir, sa maging pukulan natin ng tanong tsaka answers po, no, para sa araw na ito. Yan, makakasama rin natin ngayon live dito sa PUP. Sina Ma'am Malaya Abadilla Igot, ang Assistant to the Executive Vice President, Ever So Fresh. Ayan, good morning, Ma'am. Good morning sa inyo. Ayan, perfect. At syempre, last but definitely not the least, makakasama po natin si Dr. Rudolph Anthony Lacerna, ang Executive Director ng PUP Open University. Ayan, sir, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Perfect. Ayan, so kompleto na po tayo para sa araw na ito. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga guests para sa araw na ito. Kasi ako bilang estudyante ay marami akong matututunan at very excited pa kung paano pa nga ba mapagyayabong ng spirit of volunteerism ang ating heritage bilang mga Pilipino at bilang mga PUP-yan. So muli, isang mainit na pagtanggap at taos-pusong pasasalamat po sa ating mga panauhin sa paglalaanan ng kanilang oras upang makasama tayo ngayon. So syempre, alam ko na lahat tayo ay prepared na. Ready na si Ma'am Heidi, si Attorney Erwin, Sir EA, Ma'am Malaya, Sir Rudolph. Umpisahan na natin yung ating talakayan. So kung meron po tayong mga kasama dito sa Zoom na gusto pong mag-share din ng kanilang mga questions mula dito sa PUP, pabalik po sa Zoom, at mula sa Zoom, pabalik sa PUP, ay wag po tayong mahihiyang magbigay po ng katanungan at sharing po sa isa't isa para lahat tayo ay natututo. So, ayan. Para umpisahan po ang talakayan na ito, kailangan muna nating makita ang kahalagahan ng volunteerismo sa loob ng ating sintang paaralan. At syempre, sino pa nga ba ang makakapag-share niya kundi si Ma'am Malaya. So, Ma'am Malaya, ready na po ba kayo para sa ating first question of the day? Sure, sige lang. Okay, perfect. Ma'am Malaya, ang una ko pong tanong sa inyo is, ano po ba yung kahalagahan ng pagkakaroon po ng volunteerism sa loob po ng PUP? Well, syempre, napakahalaga kasi yung volunteerism, yung sense of volunteerism, una sa lahat, ito ay kasama sa ating organizational values. Kung makikita nyo, di ba, sa loob ng PUP values. Pangalawa, tayo ay state university. So, meron tayong unspoken obligation sa ating bansa na dapat talaga ay kusang loob kang tutulong para sa pagbabago ng gobyerno, pagbabago ng bayan mo. So, bilang isang academic institution, importante yon kasi tayo binubuo, kayo, kabataan, Yes, di ba? Ito yung malaking bahagi ng sektor ng PUP, ang kabataan eh. Napakahalaga na mabubuo yung pagpapahalaga sa volunteerismo sa lahat ng estudyante. At syempre kasama rin mga empleyado. So, napakahalaga talaga. Opo. So, if ganoon po na nahubog po yung ating mga kabataan at syempre yung community po natin sa loob ng PUP, gusto ko lang din pong malaman, Ma'am Malaya, ano-ano po ba yung mga initiatives or activities po na ginagawa po ni PUP para ma-enrich po yung spirit of volunteerism po sa loob ng sinta? Siguro yung initiative, I'm very proud to say na pagpasok pa lang ng mga estudyante ng PUP, nandiyan na yan. Nandiyan na yung puso ng mga estudyante ng PUP sa pagbo-volunteer para sa kaunlaran ng iba't ibang sektor, kaunlaran ng iba't ibang usapin, yung mga advocacy messages nating tinatawag. I'm proud to say na currently meron tayong 169. Ang dami. These are accredited student orgs. Okay. Not to mention, syempre, yung iba pang mga independent student orgs na nirerespeto natin, nandyan, existing. However, meron tayong 169 na accredited. So, itong 169 na ito yung may iba't ibang gawain sa loob at labas ng PUP. Na masasabi ko na ito ay nabuo dahil din sa inisyatibo ng PUP. Una, meron tayong commitment na magkaroon ng public space. Marami tayong public spaces sa PUP. Pinabuti natin at pinaganda natin yung lagoon para meron tayong space for the arts, diba? And then meron tayong space for academic discussion, pwedeng magawa ng mga estudyante, lahat ng mga advocacy works nila within the campus. And then meron tayong marami tayong mga parks, kung mapapansin ninyo.
ito yung outside the classroom magagawa at mabubuo yung pagmamahal sa lugar, kasama na nun at kasabay na nun yung pagmamahal mo sa bayan. Kasi naniniwala tayo na kapag nagkakaroon ng malayang diskurso, nandoon yung volunteerismo. Yes po. 'Di ba? Hindi ito tinuturo sa loob ng classroom, hindi ito bahagi ng inyong course plan, pero mangyayari yon kapag malaya kayong nag-uusap-usap. Opo. 'Di ba? Yun ang commitment naman ng PUP. Hanggat kaya, papalakin natin, papalawigin natin ang mga public spaces and open spaces sa loob ng PUP. At ang magbe-benefit din naman ito buong bayan natin later on Tama po, eh. opo. 'Di ba? Kasi kung nandun yung puso mo, pagmamahal mo sa bayan through volunteerism, in one way or another, makikibahagi ka kahit sa anumang gawain para sa kaunlad nating lahat. Opo. Alam niyo, Ma'am Malaya, nung binabanggit niyo po yung ating mga open spaces, na-appreciate ko unti-unti. Or siguro parang nagsisink in, ayun pala yung tawag word, nagsisink in po sa akin lalo yung kagandahan ng lagoon, Yes. yung linear part po natin, tsaka po yung area po sa labas po ng College of Communication bilang isang broadcasting student. Kasi kailangan po talaga namin siya, lalo na kapag, ayun nga po, may org works, may volunteer Yes. works, kailangan po namin ng pagmimitingan. So Oo. parang si PUP, from the infrastructures, from the places itself, talagang tinutulungan na niya or parang ine-enrich na pa yung capacity ng students para makapag-discuss kung ano pa po yung pwedeng bigyan po nila ng volunteer works. Diba po, ma'am? Pero speaking of volunteer works po, gusto ko lang din pong malaman kung ano-ano po bang examples ng volunteer activities ang na-observe or nagagawa na po ng students po natin sa loob ng university po. Sa loob ng university, siguro napansin nyo kahapon lang, ano? Opo. Live tayo. So, kahapon, may initiative si Sintang Pusa. Napansin ko, nadaanan ko yung mga estudyante. Sabi ko, anong ginagawa ninyo? Meron silang collab with other NGO na nagkaroon ng ninuter yung mga pusa para syempre dun sa animal rights. They are advocate of animal rights. So, that's one. And then, second, active din tayo sa mga climate change and environmental issue. Marami tayong mga student orgs and even academic activities sa pagkakaroon ng clean up. Yan. So, supportive tayo dun sa Laguna Lake. In fact, may MOA si PUP with Laguna Lake Conservation. Ina-assure natin na hindi tayo magko-contribute doon sa water pollution. Okay. So, another is, meron din tayo sa isang academic partnership din for, I think ito naman yung sa Intramuros. Ayun, So, yung ating sakto na mga, dito rin si yes, Attorney Erwin. yung ating mga architecture students and faculty members. Opo. So, hindi lang estudyante yung nagvo-volunteer sa atin for the good of greater majority. Even the faculty members and employees. Meron tayong, pumupunta tayo sa iba't ibang lugar working and promoting IP rights, indigenous people. Ayan, meron din tayong ganyang mga activity, outreach programs, and isa sa mga programang flagship program ng PUP ay yung Salin Kaalaman. Salin Kaalaman. Ito ay pinagagalaw ng iba't ibang sektor ng estudyante, ng kaguruan, pati ng mga empleyado. Meron tayong mga tinutulungan ng mga communities outside PUP through our extension project and yun nga, community outreach program. Nagbabahagi tayo ng kaalaman natin, nagbabahagi tayo ng tulong sa kanila, which in the end, ang ating ultimate goal ay maging sustainable at sila naman yung magpatuloy nung project. Kumbaga literal po na transfer of knowledge po Yes. from one student to another po. Yes. Pero ask ko lang, ma'am, paano naman po makasali or makapag-participate dito sa Salin Kaalaman? Kasi knowing po yung PUPians natin, want din po nilang lumabas din po sa community at mag-share din po ng knowledge. So, parang for those po na hindi pa po For the part. Salin Kaalaman, this is academic-based. So, yung academic units for colleges and departments. So, basically, sila yung nag-initiate ng project, sinusuportahan ng administration under the baton of Dr. Gapasin, the OVP Red. Opo. So, sila yung nag-initiate noon for the employees. So, yung mga estudyante,
they can coordinate with their chairperson, with the deans, para kung paano, kung ano yung mga existing. Kasi marami tayong mga extension projects na. Yan. Like for the DBC, tumutulong tayo sa ibang mga estudyante. Yan. Yung ibang mga departments, tumutulong din. For the students, for the employees, again, you can coordinate with the Office of VP GAPASIN, the OVP Red, kasi meron sila yung may schedule. Normally, ginagawa natin yan, yung outreach, during October and year-end, December. Minomobilize natin yung buong community, may pinupuntahan tayong lugar, community. Yun. So talagang ano po no, ini-invite niya yung mga students na to go out there, to share what they Yes. learn sa Sinta. So I think ini-embody po talaga natin yung tagline natin na mula sa'yo para sa bayan. Oo, that's the purpose. Yun ang tinutungtungan nating lahat, na mula sa'yo para sa bayan line. Opo. Talagang kailangan, kung ano man yung ibinibigay sa atin ni Sinta, babalik natin yun Opo. sa bayan. Opo. So napakaganda po na from inside the university, tinuturuan po ng PUP yung mga students kung paano po mag-volunteer, tinutulungan po sila na ma-enrich yung capacities para prepared na po sila paglabas po nila sa ating mga communities. Yes. Opo. So hindi lang yung degree mo, ang dala-dala mo. May kasamang puso yan. Perfect. Opo. So talagang all from the heart yung spirit of volunteerism Yes, po natin hindi sa lang PUP. sapat na matalino ka. Kailangan meron kang sense of volunteerism paglabas mo sa PUP. Opo. 'Di ba? May silbi ka sa bayan. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Malaya. And syempre, interested din po ako sa activities po ng PUP Open University System kasi I know na ever since pagpasok ko, ang dami ko na pong nababasa, ang dami ko na pong nababalitaan na activities, initiatives ng PUP-OU and big claps po talaga para sa part po na ito dun sa kanilang initiative. So maybe Sir Rudolph, would you like to share some activities po na pinangunahan na po ng PUP-OU po? Ayun, yung ilang mga activities na pinangunahan ng PUP Open University System, no, pagdating dun sa volunteerism, no? Kasi sinabi kanina ni Ma'am Malaya, yung sa estudyante, actually the purpose of the students, 'di ba, kaya sila pumasok sa paaralan para lang matuto sa loob ng classroom tapos lalabas na. Pero dahil nga meron pa silang ginagawa outside the classroom and for the benefits, no, of the entire community, yun yung konteksto ng volunteerism sa panig ng mga mag-aaral in traditional. Pero sa Open University System naman, ganoon din. Meron din kaming purpose kung bakit kami nasa Open University System. Pero yung ilan sa mga ginagawa namin ay wala na talaga sa target namin sa Open University. So halimbawa na nga, no, ilan sa mga proyekto natin yung Education on Wheels, di ba? Kung saan nagbigay tayo ng free education, no, na under pa rin ito ng batas ng free higher education ng Commission on Higher Education. 'Di ba? Ibinigay natin yung bus kasi meron tayong isang bus ng PUP, yung minanage lang natin yung mga existing resources natin, tapos pinuntahan natin yung ilang mga depressed areas, no, kagaya nga ng siguro alam niyo yung itsura ng Smoky Mountains, Yes no? po, sir. Yes, Smoky Mountain, tapos meron tayo sa Tatalon, 'di ba? Kung talagang makita niyo talaga yung lugar, talagang kailangan talaga na matulungan natin sila, natulungan nila yung kanilang mga komunidad. At nakakatuwa, no, kasi parang isang session, nakita mo agad yung pagbabago, yung mga natapos ng isang semester, nakita mo medyo lumaki yung pagbabago, at nakakatuwa na natapos nila yung 4 na taon, ngayon ay taxpayers na rin sila. So, ibig sabihin, meron na silang ginagawa, no, upang makatulong sa bayan. So, yun pa rin yung sinasabi na tinutungtungan natin na mula sa iyo para sa bayan. So, tapos yung ilan na lang na talagang naging maingay, no, ng mga proyekto ng Open University System, ito yung nagkaroon tayo ng libreng edukasyon din para sa ating mga persons deprived of liberty. So, ibig sabihin, sila yung mga nakakulong, no? Nagsimula tayo sa Manila City Jail male dormitory, sinundan ng Manila City Jail female dormitory, hanggang sa nabalitaan ito ng Correctional Institution for Women. Tapos ganoon na rin yung Pasig City Jail na yung male and female na rin. Nabigyan na rin natin sila ng pagkakataon na mag-aral ng marketing management or any business related programs, nang sa ganon pag nakalaya sila, no,
sa pagkakakulong nila ay maaari silang magsimula ng kanilang mga negosyo. So nandun pa rin yung mula sa iyo para sa bayan. So yun yung ilan pa sa mga may ingay na programa pa lang ng Open University. Ngayon, balita ko, may mga pinapaluto pa uli sa aming mga programa. Opo. Kasi nga, yung tagline ng Open University, kung ang tagline sa PUP, di ba parang, ay hindi, yung sa PUP HIM, nandoon yung mula sa iyo para sa bayan. May tagline ng Open University na University gives second chance. So yung mga second chance na to, yung mga ilan sa mga kababayan natin na maaga nagpamilya, hininto yung pag-aaral, bigyan natin ng pangalawang pagkakataon makatapos ng pag-aaral, at the same time matulungan ang pamilya, eventually matulungan ang bayan. So maaga, dahil sa kahirapan, huminto rin sa pag-aaral, nagtrabaho, nag-OFW, binigyan rin natin ng edukasyon ng overseas Filipino workers na at saka yung mga migrant workers na kailangan rin ng mga degree, lalo na yung mga ang sabi ay magre-retiro na, kaya gusto na lang bumalik sa Pilipinas. Yes, oo. Kaya meron tayong ibinigay o meron tayong binuong programa para sa kanila. Opo. So, yun yung ilan lang sa mga beneficiaries, no? Sinasabi natin second chance. No? Itong mga marginalized sector natin. No? So, kung i-consider natin yung mga profile, no? Yung DENR ay nagkaroon sa atin ng partnership, nabigyan ng scholarship yung kanilang mga Stero Rangers. Opo. Yung mga Stero Rangers, ito yung mga naglilinis ng Manila Bay at iba't ibang stero sa Metro Manila at malapit dyan sa coastal area ng Metro Manila. So parang ito ay allowance, alam ko allowance ang ibinibigay ng DNR, pero siyempre may pinromote ko na rin na may volunteerism din ng DNR na ang Opo. gusto nila pag may mga nag-retire silang empleyado, etong mga scholars nila ang papalit doon sa mga empleyado nila magre-retire. May sustainability po na Yes. mechanism na nangyayari po in place. Kaya mas exposed na sila sa mga ginagawa nila na related sa environment and natural resources. Opo. Napakaganda, sir, no? Actually, very inspired and it motivates me from the both of you po na talagang magpatuloy pa po sa pag-volunteer bilang student at syempre para mas mag-integrate pa po sa mga systems, activities na ginagawa po ng PUP. Especially ngayon po na medyo gagraduate, hindi siya sure. Gagraduate, i-manifest natin yan. Oo. Nag-graduate na po tayo at dadalhin na po natin yung mga natutunan natin mula sa loob ng sintang paaralan, palabas po, no? So maraming salamat po, Sir Rudolph Mamalaya. And syempre kasama din po natin ngayon sa Zoom ang isa po nating PUP alumnus, no? So talagang isa sa mga hashtag tatak PUP yan na talagang binitbet ang spirit of volunteerism tungo sa pagpapahalaga ng ating heritage, di ba? Kasama po natin ngayon si Sir EA. Ayan. Sir EA, ready na po ba kayo? Game na. Game na! Okay. Perfect, sir. Sir, bilang estudyante po ng PUP, gusto ko lang din po munang malaman kung ano po ba yung experiences ninyo in volunteering bilang isang PUP-yan po. Well, una, ako ay graduate ng pareho tayo, COC, ng journalism, noong some years back, no? Hanggang some years back, no? Sinabi yung totoo. Pero centennial year yun ng PUP. Well, as a student, marami tayong ginagawang volunteer work during that time, no? More on for the benefits of our fellow students, no? Yung mga ganun ba? In the form of educating them on matters about society, mga ganung bagay. Opo. And I was also part of the may Dakom pa ba? I was part of Meron pa, sir. Buhay na buhay pa po si Dakom. Okay. yeah, I was managing editor of Dakom during that time. So yun. Malaking bagay din yung experience ko sa The Communicator. At yung tawag dito ang aking natutunan sa PUP kasi eventually ako naman po ay naging print journalist sa Philippine Daily Inquirer at Daily Tribune, no? At more on lifestyle ako, no? Arts, culture, heritage yung aking linya. Kaya magkakilala kami. Si Binibining Pulet nakilala ko yan dahil meron kaming gaganaping konferensya sa kanila
sa Setyembre, ang Manila Studies Association, Opo. kung saan ako pangulo kasalukuyan. Kaya yan, no? So malaki ang naitulong ng PUP sa akin, ano, bilang isang professional na ngayon. At siyempre sa ating trabaho, marami din naman tayong ginagawang volunteer work, no? Particularly sa heritage work, no? Assisting different local government units in their programs or projects on heritage. Opo. Sir, ngayon na napahapyawan nyo pa, ay, by the way, para sa ating mga viewers na gusto malaman kung ano nga ba yung DACOM. So, yung DACOM or yung The Communicator ay isa sa mga publications sa loob ng College of Communication. So, it's another form of volunteer work and the pursuit of press freedom at syempre para sa information para sa ating mga kapwa CUCan at PUPan. Pero ayun nga, Sir EA, napahapyawan nyo na po na ang trabaho nyo po ay related din po sa heritage. So, ang next na question ko po, sir, is ano po ba yung kahalagahan ng ating heritage bilang isang PUPan po? Alam niyo, mahalaga ang pamana, no? Kasi ika nga, yan ang ating identity, no? At yung palagi binabanggit, it is the source of pride and identity of a particular area. And for us PUPians, mayaman din ang ating ang heritage, no? Ang ating pamana. Well, number one, naririyan yung ating yung antique house. Well, in terms of built heritage, no? Yung antique house, yung main building na ginagawa ngayon yung north wing, that's part of our heritage. Yung sa labas, yung tawag dito, yung mural pa yun. I don't know what that is, ano. Pero alam mo, ang mabanggit ko lang, ang heritage diyan sa PUP, diyan sa atin, nawala na ngayon, ano, nawala na ngayon. I'm sure alam ni director ito, dahil di naman kami nagkakalayo. Pagpasok mo sa gate, covered yan eh. Covered walkway yan. So merong hamba yan, may mga hamba, yung support ng bubong. Habang naglalakad ka, marami kang mababasa at dugtong-dugtong yun, makakabuo ka ng kwento. Sadya yun, sadyang ginagawa. So yun yung ano, no, sabi ko, intangible heritage ng PUP noon, ano. So kung merong gustong ipagbigay alam na mensahe, ipinapaskil yan doon sa itaas. So susundan mo ngayon, no, hanggang sa mabuo mo yung mensahe. I'm sure wala na yan ngayon. Pero that's very interesting, no, during that time. Also, ngayon meron tayong transplanted heritage dyan, no, yung museo ni Apolinario Mabini na nanggaling sa Pandacan, but hindi na yan, well, it's not in situ, but still that is very important, and we embraced it as our heritage, no. Kasi anyway, yung main campus natin ay Mabini campus. So itong mga bagay na ito ay mahalaga sa atin, no, bilang PUPian, dahil ito yung mga bagay na meron tayo, ito yung identity natin, ito yung napagkukunan natin ng pride, no, as not only students but also administrators of PUP, professors, etc. etc. No. Mabanggit ko lang din dahil speaking of heritage, meron akong napansing in one of the trainings, which is very very important, no. Nagkaroon kasi nag-minap ng grupo ng diyan sa PUP ang natural environment, yung flora, different floral species ng PUP. I think that's the first time na ginawa yan, no, sa isang campus, and we were able to produce a book out of it, no, yung Luntian, kung hindi ako nagkakamali. So napakahalaga no. So yung mga ano, yung mga halaman, punong kahoy na rin naririyan sa loob ng campus, in-identify, no, at
yun nga, dahil doon, dinocument at nagkaroon ng isang publikasyon tungkol dito, no? Yan ay no, interesting, no? At siguro mabanggit ko na rin, ang bahagi din ng ating heritage diyan, although outside of the campus, ay yung Riles, no? Pag sinabi mong PUP, doon yan sa ano, sa Teresa, yung may Riles, no? So, nakakabit na siya doon sa eskwelahan natin, no? Yung Riles, no? So, yan, no? So, mahalaga para sa atin ang mga bagay na ito, no? Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng yung pride ba bilang mga PUPians. Opo, sir. Alam niyo, Sir EA, very interesting po na nakikita po natin yung mga heritage po ng PUP na habang sinashare nyo, talagang flashbacks or iniisip ko yung mga nadadaanan ko po bilang estudyante. And actually, habang nagsishare po kayo, nag-uusap-usap din kami dito nila Sir Rudolph, Ma'am Malaya, about ko po dun sa makukulay na heritage po natin bilang PUPians. At syempre, bilang mga estudyante na nakakapag-integrate po dito sa ating sintang paaralan. So maraming salamat po Sir EA sa napakagandang talakayan, napakayabong at syempre napakagandang discussions po natin para rito. At syempre, para sa ating mga live viewers, mga PUPians dyan, alam ko na interested din tayo sa mga ganaps dito sa PUP related sa ating heritage. At syempre, kailangan na nating sulitin kasi minsan lang natin sila makasama. So baka naman meron kayong questions, gustong i-share, ilagay nyo lang yan sa ating comment section below. At mamaya, babasahin natin lahat ng yan. Huwag nyo kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-follow dito sa ating official Facebook page. So, ayan, umpisa pa lamang na ating talakayan, pero alam nyo, marami na tayong natututunan, no? Pero, teka, wag mo na kayong aalis, dahil marami pa tayong kapupulutan na aral dito lang sa PN Visca Online TV. Tutok lang, dahil magbabalik tayo matapos ang ilang minuto. Four years din ito, di ba? It's a long journey but a very successful one. At the end of the day, kayo ay matagumpay. Maybe some of you ay working, pero ganun pa man, mas kakaiba yung meron kayong hawak na diploma na pwede kayo makipagkompetensya, lalong-lalo na pag sinabing PUP graduate, no? Ibig sabihin, meron na kagad kayong edge. Congratulations muli at good luck. God bless. Sa puso ng Polytechnic University of the Philippines ay ang matibay na paniniwalang ang edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino. Sa loob ng mahigit 12 Diyon mismo sa community, right at the doorstep of the houses of our student beneficiaries. Yung first batch natin ay sa Tondo, Manila, yung malapit sa may dating Smoky Mountain. Then yung second batch natin ay sa Payatas, Quezon City at saka sa Tatalon, Quezon City. Mahirap sila kung socio-economic ang pagbabasehan natin. Sa community po kasi namin, yung lugar po talaga namin, doon po mismo tinatapon yung mga basura. Hindi po masyadong natututukan ng gobyerno po. Nagulat po sila na may ganun po palang mga tao na bibigyan po ng pangarap yung mga out of school yun. Muling nagbabalik ang PN Visca Online TV dito sa PUP. Kasama pa rin natin sina Sir Rudolph at Ma'am Malaya dito sa studio at sa puntong ito, atin ang sisimulan ng ating roundtable discussion kung saan pwedeng magbatuhan ng tanong at sharings ang mga kasama natin dito sa studio at sa ating Zoom. So inaasahan po natin na magiging
makubuluhan at masiglang palitan ng ideya na magbibigay liwanag sa kahalagahan ng volunteerismo at pagpapanatili ng ating pamanang kultural. So kasama pa rin natin dito si Ma'am Heidi, Attorney Erwin, and of course, na si Sir EA na kanina ay kausap lamang natin. So simulan po muna natin para magkaroon tayo ng quick discussion or magkaroon tayo ng guide kung paano nga ba magsisimula itong usapin na ito. So simulan natin kay Attorney Erwin. Ayan, mula po sa Intramuros Administration. Attorney Erwin, ano-ano po ba ang mga hakbang at programa po na inyong isinagawa upang mahikayat po ang mga volunteer na makiisa sa pangangalaga at pagpapanatili po ng ating mga pamanang po? Ang haba po na tanong, sorry po. Yes, so meron kaming sa Intramuros Administration, we have established yung volunteer program namin, particularly yung tinatawag namin na Clean Tramuros. So from the word clean and Intramuros. So ang goal ng program is to encourage volunteers to help Intramuros na mapanatili yung kaayusan at kalinisan, ano. Nung nilaunch to noong 2023, so from there, yung simpleng cleanup drives, yung pagwawalis sa kalsada ng mga estudyante, mga organizations, or even professionals. So lumaki na to ng lumaki. We have incorporated a lot of stuff doon sa program, like meron na kami mga cultural and heritage orientation. So yung mga volunteers natin, binibigyan natin sila ng orientation. We give them free tours para ma-appreciate nila yung ganda ng Intramuros, yung kahalagahan ng pagpapanatili ng Intramuros. Kasi ang tingin namin sa Intramuros Administration, yung mga volunteers natin has to somehow magkaroon sila ng ownership doon sa pinapanatili natin na kultura, na heritage na meron ng Intramuros. Kasi without this ownership, wala yung malasakit, hindi nila mararamdaman na kailangan nilang pahalagahan yung kaayusan ng Intramuros, yung pagpapanatili, hindi lamang nung walls, pero maging nung mga other structures within Intramuros. Kasi ang Intramuros, hindi lang siya yung pader, di ba? Everything within Intramuros is part nung heritage na pinapanatili natin. Katunayan na handyan yung San Agustin Church, which is a UNESCO World Heritage Sites. Even yung grid pattern ng kalsada ng Intramuros, it has been preserved mula nung Spanish colonial time. So lahat yan kasama nung pine-preserve natin. So everything, lahat nung maliliit na bagay, malalaking bagay, mga tangibles and intangibles, we try our best para maipakita ito doon sa ating mga volunteers. So we tap yung mga schools within Intramuros. Doon kami nagsimula, yung mga universities and colleges na nahandun sa loob na hino-host natin. Kasama din namin yung mga government agencies within Intramuros. Nandiyan yung COMELEC, BIR, Department of Labor, yung 5 barangay na meron sa Intramuros, yung ating mga community, and even our vendors, our kalesa, and even yung mga Guardia Civil natin kung tawagin. So lahat yan naging parte na nung volunteer program, at patuloy sila marami sa kanila paulit-ulit na bumabalik sa Intramuros Administration para mag-participate dito. So yun yung ilan sa mga hakbang natin, and to sustain yung mga pagtangkilik ng mga tao or yung pag-volunteer ng mga iba pang organizations, iba pang students, sinusubukan nating palakihin at palakihin yung mga activities. Nag-i-inject na tayo diyan ng mga iba pang gawain bukod dun sa paglilinis. Sa katunayan, tulad nung nabanggit ni Mama Laya kanina, katay up namin ang PUP CADBE, yung College of Architecture, sa aming urban planning. So nagkakaroon ng mga knowledge sharing. So yung CADBE, tinutulungan kami para makapag-formulate ng isang mas appropriate or kumbaga updated ng urban plan. At the same time, kami naman ibinabahagi din namin sa kanila yung mga kaalaman namin sa pagpapanatili ng mga tangible
heritage stuff, di ba? Yung katulad nung kamakailan, nagkaroon nung paglilinis ng pader or nung gate wall nung Fort Santiago. So kasi itong mga bagay na to, hindi siya yung typical na matututunan mo lang, unlike kung magkakaroon ka talaga ng immersion dun sa mga bagay na to, kasi kakaiba syempre yung pader ng Fort Santiago. It has been there for hundreds of years. It has been damaged nung World War II, but a large portion of it remains. So kailangan panatilihin yung pangangalaga dito. So hindi ito kakayanin ng Intramuros Administration without the help of our partner government agencies at yung mga volunteers natin from our private organizations. Ayan. So yun. Oo nga. Thank you so much po, Attorney Erwin. Alam niyo, nung minamention niyo po siya, ganun po pala yung attention to detail ng Intramuros Administration to the point na even yung walkway na nakikita or usually lang na dinadaanan, pati po pala yun is pinapreserve. Pero, Attorney Erwin, na curious ako kasi habang nagsascroll po ako sa social media, may nabasa po ako na recently launched, please correct me if I'm wrong po, pero di ba po nag-release po ng rentals po for Filipiniana at Barong po sa Intramuros? Maybe you can share us more po about that as well po. Yes, actually it's a partnership between a IA and a private organization, yung Traje de Intramuros. So ano siya, nagpaparent sila ng mga costumes, traditional Filipino costumes, yung mga balot saya, yung mga barong Tagalog, mga ganun. This is to tawag dito, mag-promote para ma-experience ng ating mga turista how it was like during the Spanish time, nung panahon ng mga ninuno natin nung panahon ng Espanyol doon sa Intramuros, paano sila namumuhay, ano ba yung pakiramdam nila kapag nakasuot sila ng mga ganung kasuotan. And syempre, kumbaga nahandun ka na sa Fort Santiago because yung tong Traje de Intramuros doon to nakabase sa loob ng Fort Santiago. So paano sila naglalakad, paano yung nararamdaman nila during that time, di ba? Ano yung itsura nila habang naglalakad. So lahat ito, part to nung heritage appreciation di ba? So katulad nung ginawa nila sa Korea, kung saan nagpapa-rent din sila nung traditional na kasuotan nila, para ma-feel ng mga turista, paano ba maging Koreano noon. Ito naman, pinapa-share natin sa kanila, pinaparamdam natin sa kanila, paano maging Pilipino nung panahon ng mga Espanyol. Ang ganda nun, no? Opo. Parang gusto kong ma-experience Oo. yun. Di ba? Okay. Parang gusto kong ma-experience yan. Sige, una tayo. Parang, kailan po ba, paano po ba mag-run? Kasi di ba po Mamalaya, Sir Rudolph, meron po tayong organization sa PUP na PUP Icons. Yes, oo. Na habang sinasabi nga ni attorney yun, biglang pumasok sa isip ko na pwede tayo mag-volunteer, Opo. tulungan natin yung Intramuros Administration para ma-promote itong napakagandang proyekto ng gobyerno. Kasi hindi lang naman, syempre, yung costume Ito yung syempre tradition natin, yun yung Yes. pinaka-importante, di ba? Kung may handbook, Opo. di ba? Meron tayong sariling version. Yes, Opo. meron tayo. At tayo mga Pinoy pupunta sa South Korea, bakit hindi sariling bansa natin? Perfect, di Diba? ba? At saka sa kauna-unahang pagkakataon ang Open University System ng PUP ang mag-host ng ng Asian Association of Open University Conference Oo nga, na gaganapin sa pala. Manila Hotel, kung saan ang Ulitin natin, Sir Rudolph, kailan yan? sa October 26. Oo, mabilis na lang. Ayan, so pwede kaming maglagay doon ng oras kung saan ang mga foreign delegates ng conference ay dalhin natin sa Intramuros, Yes. kung saan sila naman ang makararanas ng pagsuot ng mga Pilipiniana na inaalok ng Intramuros Administration. Ayan, Yes. attorney, offer namin Opo. sa inyo yung project natin. Mag-partner po tayo kasi magkakaroon kami. Ang PUP po ang mag-host ng International Research Conference. Opo. Welcome po kayo sa Intramuros. Salamat po. Thank Lalo you na yung po. mga ganyang partnerships, so talagang very welcome to kasi gusto pa naming mapalawak yung pagpo-promote nung pag-preservation, heritage preservation ng Intramuros. So the more partners we have, mas advantageous para sa ating lahat. Opo. Ngayon pa lang po, Sir Attorney Erwin, nangongontrata na po kami para sure na po yung Yes.
Anong ba na po ba ngayon? Parang maaga-aga pa lang, so baka kaya pa po natin yung ilakad, ihabol. Nandito na po sila Ma'am Malaya, Sir Rudolph. Ayan. Asahan niyo po yan, October, Sir Rodolfo. October, yes po. Opo. Sabihan nyo lang po kami, ma'am. Anytime po, welcome po ang PUP sa Intramuros po. Salamat po, Diba? salamat po. Perfect. So maraming salamat po, Attorney Erwin. Napakaganda, no? Diba po na-launch yung ganito pong rental. Bukod pa kayo sa Intramuros, ano pa kaya yung pwede nating puntahan? Gusto ko naman shrine. Speaking of shrine, Yes. Ma'am Malaya, alam niyo po ba na Shrine. meron din po tayong kasama na isang shrine curator? OMG. At balita ko, ang kanyang face ay ever so fresh. Hindi na siya mamagin. Pero ayun, maraming salamat po sa pag-mention niyan, Ma'am Malaya. Kasi ngayon po na pinagdiriwang po natin ang National Heritage Month. Kasama po natin, no, ang isa pong shrine curator mula sa Emilio Aguinaldo Shrine. So, Ma'am Heidi po ulit, ayan, kamusta na po kayo ngayong araw? Are you ready for the new set of questions po para sa inyo, ma'am? Good morning, ma'am. Yes, ready na. Okay, perfect. So, bilang shrine curator po, I think natanong ko na rin po to sa iba, pero syempre for starters na rin po, ano po ba yung kahalagahan ng pagpapreserve po ng heritage po natin bilang mga Pilipino po? Ayan. Alam mo, ma'am, for me, when I heard the other to si Atty. Erwin at si Sir EA, I realized na we are all on this same boat, no? Kasi naniniwala tayo na heritage is really our identity. So, parang sa pamamagitan ng heritage, nalalaman natin talaga as we look back kung sino talaga tayo as people and as individuals. Opo, talagang mapping out po yung ating mga histories and mapping out who we are para hindi tayo nagkakaroon ng, may tinatawag po kami ditong term identity crisis. Oh, Yes, identity crisis. Kasi Identity if you know who you are, if you know where you're from, if you know your history, you really know who you will be. Ganon po siya. Ayan, pero Ma'am Paula, tanong ko na lang din po, since we celebrate the National Heritage Month, ano po ba yung kahalagahan po ng selebrasyong ito po para sa ating bansa po, bilang mga Pilipino again po? You know, ma'am, the commemorations and the celebrations, yung mga ganito, sometimes we feel that they're, like for others, like there's a holiday, ganyan. Pero for the National Heritage Month, lalo na sa atin sa kasaysayan na mas nakikita natin na there are other institutions, there are other localities and communities that really can be involved in this celebration. So sometimes we feel na hindi siya importante kasi parang it's really a soft power for some, pero it's para sa atin na nagkabilang sa mga cultural organizations. The celebration highlights what we are really working for. Opo, thank you so much po, ma'am. And kasama ko po ngayon si Ma'am Malaya and very interested po siya doon sa pag-visit po ng ating mga shrine. And bilang shrine curator po, gusto lang po namin magkaroon ng konting teaser. Ano po ba yung mga dapat... Anong meron sa loob? Opo, ayun. Ano po bang meron sa loob po ng Emilio Aguinaldo Shrine po? Ma'am, the Aguinaldo Shrine kasi, it's one of the 28 museums under the National Historical Commission of the Philippines. So, dalawa po kami dito sa Cavite, the Baldomero Aguinaldo Shrine and the Aguinaldo Shrine. So this is the house of Emilio Aguinaldo. Tapos he donated it before he passed away. So ngayon po, ito po ay inside it, meron po tayong isang museum sa ground level. And then at the second level, this is the house of Emilio Aguinaldo. So you'll see the old furniture, the old the things that he used nung nabubuhay pa po siya. And it really tells that history and the life of Emilio Aguinaldo and of course, his contribution to Cavite and to the nation. Opo, ang perfect. So, paano naman po yung visitation hours? Kasi mamaya po, Oo gagala nga. na po kaming tatlo dyan. Paano po mag-visit po dyan, ma'am? Open kami, ma'am. Open kami from Tuesday hanggang Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. So, you're all welcome. Wala po tayong admission fee. So, you can always visit all the museums po of the NHCP. Okay, perfect. So, ngayong araw po... Paano kaya kung taga Manila ka? Ay, opo. Oo. Like kung taga PUP, gusto natin pumunta. Opo. Paano po kung Oo. hindi po makakasakay sa bus? Ayun, paano po yung commute po doon, ma'am? Bilang mga interested visitors po kami. Ma'am, parang promote ko din yung, ano, diba? Yes, sige, Yes po, ma'am. yes po, please. No, kasi it's
very easy. Like when we have the PITX now, it's so easy to navigate your commuting po around the area. So parang one ride away from there, you can visit na, and then yung pag-open po ng ating mga expressway, it's really connecting different places. And this whole government approach na ginagawa po ng ating gobyerno in terms of really delivering a public service, both sa ating cultural and then the other sectors. Maganda po ito kasi na-open talaga yung mga doors for everyone to visit our heritage sites and historical sites at that. Exciting yan Opo, Parang gusto ko na perfect. puntahan. Ko-commute na lang ako. Mamaya, kasi Saturday po ngayon, ma'am, so open pa po Oo. sila. Ayan, hanggang tomorrow na lang po sila open. So, sir, ready natin yung jacket natin para baka malamig. Actually, meron akong gusto kong mapakinabangan syempre or ma-promote yung mga shrine na to Mm. at mga iba't ibang mga museum sa Open University System. Kaya lang meron kaming rehistradong na nasa 1,000 rin, no, Okay. na mga mag-aaral na may mga special needs. So, may Okay. learners with disabilities. At isa po sa mga disabilities na meron ang mga estudyante na ay yung visual impairment. Mm. So, ang tanong ko po, ma'am, meron ho ba kayong mga dinisenyong mga, para ma-appreciate po ng mga mag-aaral na may mga visual impairment, ito po mga artworks na nandyan po sa mga museum at saka sa mga shrine po? Napakagandang question, sir. So, So, ayun. yeah, exactly, sir. That's inclusivity talaga eh. And I really appreciate that question kasi, sir, meron kaming isang partnership with the Rotary Club of San Juan na parang nag-create kami ng mga Touch the Artist Vision. So, ito meron po, na. Opo. Oo, sir. May initiative po tayo ngayon sa NHCP na some of our artifacts, especially the one that really explains our history, ginawa natin siya si sir na Braille, tapos meron po tayong yung 3D, so talaga pong parang sculpture. Kasi it was first opened here at the Museo ni Emilio Aguinaldo back in 2001, I think, or 2000. Ang idea, sir, nung ating mga visually impaired na mga audiences, ang diorama ay isang box. Mm. Kasi pag hinawakan daw po, tama naman, glass, box. So what they did in this, the Touch the Artist Vision is they broke the glass and then they allowed our visually impaired to really touch the objects. And maganda po ito kasi our museum guides po were also taught how to really explain it to our visually impaired na parang there's also sensitivity in terms of our language. Now, when you discuss po, sasabihin mo, oh, you're seeing now the ganito. And they understand that by this way po of really teaching our guides to assist our visually impaired, ini-include din po natin sila sa pag-aaral ng kasaysayan. Ganda. Ang ganda. Oo. Kasi may subject tayo na art appreciation. So, Pwede ibig natin sabihin, gawing activity, inclusive din no? pala. Opo. Puntahan natin sila, ma'am. Opo, pwede parang something na field trip. Or Oo. pupuntahan po natin yung Emilio Aguinaldo Shrine, tapos tsaka po tayo magpapagawa ng paper. Diba po? So, sa mga estudyante po ni Sir Rodolfo Malaya, better watch out. hindi po tayo mananakot. Pero magandang po to, no? Magandang abangan po natin para sa Yes. mga students, teachers, professors, para mas maipakita pa po nila yung history tsaka art po para sa ating mga estudyante. Anything to share po, Ma'am Hindi, Malaya? natutuwa ako dun sa mention lang kasi ni Ma'am Paulette na, kasi nga, yun nga Ma'am Paulette as an educator, medyo mahirap mag-isip ng mga activities para sa ating mga inclusive activities. 'Di ba? Volunteering ang pinag-uusapan natin, Oo. di ba? Kailangan din natin ma-echepwera yung mga ano. Yes. So, ito ay magkakaroon tayo ng activity na sabay-sabay mong madadala yung estudyante mo dun sa shrine. Kasi minsan iisipin mo, syempre isipin mo yung majority. Kaya lang may mga maiiwan na sektor eh. Opo. So, at least kung sa Mabini Shrine, walang maiiwan na sektor. Yes. Kasama sila, may enjoy nila yung museum. Di ba? Perfect. Maganda to. Magandang project to, ma'am. Congratulations. Congratulations. Ma'am Paulette. Looking forward po dyan. So, ayun no, ang ganda po kasi parang from the end po ng NCCA and NHCP, nakikita po natin yung practices nila, and then sa atin po sa PUP, nakikita po natin kung paano ito i-apply, Oo. di ba? Ang perfect. So, looking forward pa sa mga pagbabago po or Dami nating or learnings improvements. ngayong umaga, ha? Palakpakan naman po Diba? natin ng everybody. Thank you, Ma'am Paulette, ha? Ayan. Thank you. And syempre kay attorney, thank you rin kasi sa Intramuros, magkakaroon na tayo maraming projects. Yes. At papadala po natin ng
PUP icon. So, thank you rin, of course, kay Sir Tulong daw si EA. Sir EA. EA, di ba? Alumni sector. Opo. Kasama ka namin, EA. Yes. Kasama si Sir EA sa unang magmo-model na ating mga Filipiniana at Barong. Kasama ng ating PUP icons. Hindi, joke lang Sir EA. Pero ayun no, from this one, ang dami na po nating learnings. Makakasama pa po natin sina Ma'am Heidi, Attorney Erwin, and Sir EA in a few minutes. Pero once again, maraming salamat sa pakikinig. Tumutok pa kayo. Dahil mamaya, babasahin na namin ang inyong mga questions at comments. So sa mga gustong humabol, ihabol nyo na yan ngayon. Dahil magbabalik pa ang PN Visca Online TV matapos ang mabilisang break. Yes, tama ma'am. Ayos ulit. Ibang uri ng tagumpay ang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Kadalas ay diploma ang nagiging simbolo ng pag-asa sa pag-angat ng buhay para sa mga Pilipino. Para sa kanilang sarili, sa pamilya o kaanak na kasama nila sa buhay, gayon din ay ambag sa ikauunlad ng bayan. Sabi nila, kung gusto, may paraan. Ngunit para sa marami nating kababayan, hindi sapat ang diskarte lamang. Kailangang gumugol ng panahon, pera, at magsakripisyo. Hindi lahat ng Pilipino ay sapat ang kakayahan para dito. Kadalas ay mas pinipili na lamang magtrabaho at magsakripisyo para matustusan ang pang-araw-araw na pangailangan nito. Ganito man ang realidad para sa nakararami, naroon pa rin ang pagsisikap ng maraming Pilipino na makamit ang inaasam na diploma at ang kaakibat nitong pangako ng maginhawang buhay. Ito ang kwento ng pag-asa. Ito ang kwento ng EOW. Bus ang tuntungan ng inisyatibang ito. Sa loob ng sasakyan ay classroom kung saan nag-aaral ang ating mga estudyante. Kasulukuyang pinaglilingkuran ng PUP-EOW ang mga kabataan sa Payatas, Tatalon, at Smoky Mountain. Bakit dito at bakit natin ginagawa ito? Sa Education on Wheels, syempre, yung commitment naman natin doon sa pag-educate doon sa mga kabataan, lalo na yung mga walang-wala talaga sa buhay. No? Today, we celebrate you, and through you, the millions of Filipinos who quietly give their time, their skills, and compassion in service of others. As we welcome 2026, the year of the volunteer, we look forward to working with you in schools and communities across the Philippines. This ceremony is more than a recognition of outstanding individuals and organizations. It is a celebration of the enduring spirit of volunteerism, a force that uplifts communities, strengthens resilience, and brings development closer to the people. Today, we are also recognizing media professionals and practitioners who shine a light on volunteerism. As we honor our outstanding volunteers and partners this afternoon, we draw strength and inspiration from their examples. To our awardees, congratulations and thank you for inspiring us through your work. The Outstanding LGU Award as National Learning Hub is presented to
the Provincial Government of Lanao del Norte of Region 10. To our exceptional awardees, congratulations on this well-deserved honor. What urged me to join JVP, to stay the entire year despite the hardships, was a lesson from my late mother, who always used to remind us, to whom much is given, much is expected. With National Volunteer Month coming to a close, we are reminded that service is a choice we make every day. A choice that continues to shape our communities and our country. So as we close this celebration, let us remember that the Search for Outstanding Volunteers is not merely a recognition program. It is a powerful reminder that volunteerism is a shared responsibility, a daily choice to uplift and empower one another. Muling nagbabalik ang PN Visca TV. Kasama pa rin natin ngayon ang ating mga guest na sina Ma'am Paulette, Attorney Erwin, Sir E, at syempre live dito sa PUP sina Ma'am Malaya and Sir Rudolph. So, ngayon naman po, maraming salamat sa mga nagpadala ng inyong comments, manifestations, and questions. Ngayon, babasahin po natin ang ilan sa mga komento at mga katanungan na maaring sagutin ng ating mga panauhin. So, yung iba po na mga gusto pang humabol, pwede nyo po siyang i-direct kung may specific po kayong speaker or guest na want pong tanungin. So, ayan. Kasama ko po ngayon ang aking trusted device para mabasa po ang inyong mga questions, concerns, at clarifications. And simulan po natin mula po kay Raymond Vera Maruquez. Ayan, sabi niya, maraming salamat po sa ating mga speakers. Bahagi po ng ating kultura ang pagtutulungan. Pero sa hirap ng buhay ngayon, paano nyo po hihikayatin ang mga kababayan natin na ituloy pa rin ang pag-volunteer? Ayan, wala po siyang in-address na guest po natin, so baka anyone na lang po na gusto mo mag-raise or mag-share. Ako, dapat inspirational story to, no? Opo. Oo. Yeah. Sige, Attorney, go ahead. Hindi, share ko lang kasi sa yung experience namin sa Intramuros, yung volunteerism naman kasi kung, di ba sabi nung quest nagtatanong sa atin, mahirap ang buhay. Actually, hindi naman kailangan ng kahit ano para mag-volunteer. All they need is yung time and effort, di ba? Para tumulong. Hindi kailangan maglabas ng pera, hindi kailangan na gumastos ng malaki para makatulong. And hindi rin naman kailangan para, di ba, para makatulong sa heritage preservation and conservation na pumunta ka pa sa malayo para makatulong. Even in your own little way, pwede ka naman tumulong eh. Pwede naman sa barangay nyo lang. Kasi for sure, maraming mga tawag dito, even yun sa city hall nyo or sa munisipyo nyo, po pwede yun. Hindi mo kailangan pumunta ng Intramuros kung manggagaling ka pa ng malalayong lugar, katulad ng probinsya ng Fairview, di ba? So, hindi mo na need mag-travel ng Manila. Pwedeng sa Quezon Memorial Circle ka lang. Mag-exercise ka, pumulot ka ng basura na makikita mo habang nag-jogging ka. Those are enough. Yun yung mga maliliit na bagay na malaki yung impact sa atin. Imagine if each ng magja-jogging sa Quezon Memorial Circle or mamamasyal sa Luneta, each of them would pick up one piece of garbage or one piece of trash at ilalagay siya sa tama. Ang laking impact nun and even helps our economy. Bakit? Kasi the government need not spend so much para lang panatilihin yung kalinisan nung ating mga heritage site or even our parks and plazas. So yung mga ganong bagay lang, malaking impact na nun or malaking tulong na yun sa atin or para sa ating lahat. So hindi kailangan gumastos ng malaki. Ang kailangan na natin time and effort and syempre yung dedication para makatulong. Thank you so much po dyan, Attorney Erwin. Talagang ano po, no, ang
volunteerism, it doesn't need any money. Kahit a simple act of kindness or a simple act of initiative is already volunteering in itself po. So maraming salamat po, Attorney Erwin. Next question naman po, mula po kay Charlene Mendoza. Ayan, hello po, question po for Ma'am Malaya. Naku, ma'am, ito po ang question po para sa inyo. Ayan, sabi po, ask ko lang po if paano or sino po ang pwedeng malapitan po to volunteer sa mga program po ng university. Sa mga programs po ng university, meron po tayong Office of the Student Services. Ito yung opisinang naghahawak at tumutulong sa mga organisasyon ng mga estudyante. So kung ikaw ay estudyante ng PUP, wala kang idea kung ano yung mga student orgs na pwede mong samahan at tulungan para sa advocacy works, pwede pumunta sa OSS or sa mga academic offices like yung chairperson mo, yung dean mo, kung gusto mo maging active student, ayan, pwede kang pumunta. For community outreach naman, meron po tayong extension management office. Pwede po kayong pumunta doon, magtanong kung anong schedule ng ating mga community activities. Yan. Perfect. Thank you so much po, Ma'am Malaya. So, abangan po namin. Ikaw, sino ka ba? Abangan kita, Charlene. Ayan. So, huwag mo na maabangan. hindi mo lang. Parang, looking forward. Ayun. Yes. Yung tamang word. Looking forward na nakita ka bilang isa sa volunteer sa ating university. Asahan natin ang kanyang pagtulong sa mga proyekto natin. Tama. So, looking forward po tayo dyan. Next question naman po. Ito, perfect. Kay Sir Rudolph po. Ayan. Sir Rudolph, mula po kay Vincent Jericho Gregorio. Ayan, full name po tayo, sir. So, ask niya po, sir, is paano daw po mag-enroll for Education on Wheels? And may isa pa po siyang question actually. Ano na rin daw po yung mga courses po or programs po na ino-offer po sa EOW? Sa EOW, una yung tanong, syempre, kung saan tayo mag-i-inquire tayo sa Special Projects Office ng PUP. So, meron tong sariling opisina. Pero usually, ang EOW ay partnership din, no, ng ilang mga volunteer and advocates, no, kagaya ng yung mga foundation nila Father Beltran, no. Sila yung mga nauna na bakit hindi natin piliin itong particular na komunidad na ito para gawin natin itong Education on Wheels. So, yung pangalawang question naman, ang sagot naman dyan ay office administration, no, yung binibigay na programa, no, ino-offer na programa sa Education on Wheels. Kasi kung makita mo yung loob ng bus, talagang nandoon na yung paglalagyan ng laptop, nandoon na yung mga upuan. Talagang naka-intended sa mga future office managers. Tapos yung ilan sa mga graduates nito ay nasa mga tanggapan na rin ng LGU. Na-recognize na rin sila sa mga government office. Lalo na yung mga nakatulong din sila, nag-volunteer din yung mga estudyante ng Education on Wheels sa kanilang mga barangay. So, ibig sabihin, kasi yung ilan daw sa mga, ilan sa mga kasama nila sa barangay, medyo mahina in terms of record keeping. Sila na nag-improve nun. No? Kaya na-recognize, yung ganong effort nila na-recognize ng munisipyo or ng city hall, kaya doon naman sila natanggap sa trabaho nila. So, nakita mo agad yung impact. So, yun po. So, yung unang tanong, ulitin po natin, pupunta sa Special Projects Office ng PUP. At yung pangalawang tanong naman ay ang ino-offer na program ay Bachelor of Science in Office Administration. Ayan, maraming salamat po, Sir Rudolph, sa napakagandang answer po at napakalinaw na instruction po para sa ating nagtanong dito sa ating comment section. At meron pa po tayong isang napakaganda and challenging question po para sa lahat. So maybe kahit isa na lang po, mula po sa ating guest, dito po sa Zoom o kaya po dito sa ating studio. Ayan, ang question po ay galing po kay Michael Nobleza. Ano po ang maipapayo nyo sa mga Gen Z na kasalukuyang nagkakaroon ng identity crisis? Ayan, nabanggit na. Dahil daw po sa influx ng foreign cultures. How will your institutions help in ensuring that our heritage would have continued appreciation and love from the youth and the succeeding generations? Ayan, so maybe kahit isa po mula sa ating guests po from the Zoom, Sir EA, Ma'am Paulette, Attorney Erwin, ayan, either of the three po. Sige, since una mo ko nabanggit, sige na. Pero, balikan ko lang bagya yung sa volunteerism kanina, no?
volunteerism kasi starts at home eh. So, ang simpleng pagwawalis, ang simpleng paghuhugas ng pinggan, simpleng pag-segregate ng basura, ay malaking bagay no, sa ating lipunan. Okay, sa tanong naman ng ating estudyante ba yun? Yes. Sa tanong naman yon, well, very challenging talaga, no? Dahil nga, lalo na ngayon, ano, nagiging, actually, malawak ang impluensya ng, K-pop sa atin. Siguro, on hindsight, mas maganda din siguro yung halimbawa yung mga projects ng museums halimbawa or institutions would adapt to the ways of the Gen Zs, no? On how they speak, on how they treat things, no? Etc. no? Para magkaroon ng connection ba between the institution and between the, let's say, old and new, no? Malilink mo siya. And hopefully, magkakaroon ng understanding between those two, no? Yun siguro ang aking masasagot sa tanong na yun. Ayun, thank you so much po, Sir EA, for volunteering to answer the question na rin po, Sir, tsaka sa pagbibigay po ng mayabong po nating answer. And syempre, knowing na nabuksan na po natin yung question na ito, I know na challenging po siya for the Gen Z kasi marami nga po culture na po papasok dahil sa social media. Maybe it's also the best time para makuha na rin po yung insights po na makasama po natin since nandito na po tayo sa isang Zoom. So after po ni Sir Edwin, ni Sir EA, rather, I think Ma'am Paulette would also like to share. Ayan, take it away po. Thank you, ma'am. Kasi umuoo ako kay Sir EA. Yes, There's a current trend ngayon na nakita ko sa Facebook posting yung old, traditional, and then the Gen Z and how they will post certain things, diba? And it's really funny na talagang yung mga millennials, pag nag-post, proper paragraph, so it's really formal. And then, people will just swipe it up. So parang mas maganda talaga na nalalaman mo yung lingwahe ng mga kabataan ngayon. Kasi we understand the need for our younger generation to really understand how it is so important to preserve and conserve our heritage and our history. Kasi sabi nga natin, if heritage is our identity, itong pinag-uusapan natin about volunteerism, this is a way of really extending itong identity na ito to the future generation. So parang really yung sinabi ni Ma'am Malaya kanina na the students of PUP really is entering into this period na dapat meron kang sense of volunteerism where hopefully this young generation will be our advocates in the future. So maganda na tinuturuan natin sila very young. So eventually, they will be the one to help us continue the preservation of heritage in the future. Yes po, Ma'am Paulette. Actually, trending po yun, yung na-mention nyo po na, I think, to be precise, ito po yung parang millennial admin posting na mahaba paragraph. Tapos pag Gen Z po yung nag-post, parang very simple na lang, simple pero elepante. Yung mga ganun po na Opo, no cap this gives. Mga ganun. So, opo, very start nga po nung difference po dun sa way ng pakikipag-communicate and how we interact with our heritage and with the people. So maybe Attorney Erwin would like to share po dito sa same question din po natin. Ayan. Take it away po. Yes, actually challenging para sa amin na nasa heritage family na paano namin ipopromote yung appreciation ng heritage and culture sa bagong generation. So sa amin sa IA, we try to make it parang acceptable and cool para sa kanila yung pag-aaral, pag-appreciate ng heritage and culture. Like a few weeks ago we had this Intramuros Summer Fest. It's some sort of a concert na we try to link yung mga gusto ng mga kabataan ngayon para matutunan nilang ma-appreciate ang heritage preservation and conservation kasi apakahirap idugtong yung luma at saka yung bago. So we just need to find talagang yung exact formula para makiliti yung nila, yung interest nila dito kasi knowing them na
ang bilis magbago ng trends para sa kanila, ang bilis magbago yung mga hilig nila. So, kailangan exact yung mga gagawin mo. Hanapin mo talaga yung magiging interest nila and you try to tickle their fancies pagdating doon para masimulaan lang yung kumbaga maitanim mo yung seed sa kanila kasi yun lang naman yun eh, kailangan masimulan mo in some way yung interest nila doon sa pag-appreciate ng heritage and culture natin. So yun, may balance sa lahat but mahirap siyang hanapin but still we believe sa IA, we believe sa Intramuros na makikita natin yun. So yun lang, mahirap siya but it's doable. Yeah. Thank you so much po, Attorney Erwin. Opo nga po mahirap, pero baby steps, ika nga po nila, unti-unti po nating ma-achieve po yan. And then, what ko lang din pong mag-ask po for Sir Rudolph and Ma'am Malaya. Same question for the both of you po. Mula po kay Raymart Maruquez po ulit, paano naman daw po nakakatulong ang pag-volunteer para sa ating kultura upang mas maging matatag at handa ang ating komunidad sa mga hinaharap po? Ma'am Malaya, would you like to start po? Malaking bagay, syempre, yung volunteerismo at yung, of course, yung mga volunteers. Kasi alam naman natin na ang gobyerno natin ay limitado yung resources. At kahit sa aspeto, 'di ba, lagi namang malaking bagay yung additional kahit saan, 'di ba? Additional manpower, additional funds. So, kung maraming magbo-volunteer, maraming mga taong magbibigay ng kanyang, sabi nga ni attorney, oras. Yes. Hindi lang naman kasi pera ang bino-volunteer natin eh. Andiyan, napaka-importante yung oras, talino, 'di ba? Na ibabahagi mo. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Two heads, of course, are better than one. Yes. 'Di ba? At kung mas marami pa yung magtutulong-tulong, mas maraming utak yung magsasama-sama para sa isang magandang objective which is nation building, national development, and the likes, mas gaganda yung bansa natin. 'Di ba? Mas gaganda yung ekonomiya natin, lalong-lalo na itong usapin ng heritage conservation and promotion. Kung maraming magtutulungan, maraming magvo-volunteer para ang pamana ay hindi magtatapos sa iisang henerasyon lang, patuloy to, magiging sustainable, 'di ba? Mag-iisip tayo ng iba't ibang paraan para ma-encourage ang mga kabataan at ang mga darating pang henerasyon. Magko-commit tayong lahat na ito ay magsasalin lahi. Hindi to magtatapos sa isang henerasyon lang. Yun yung kasi napaka-importante, 'di ba? Thank you so much, Ma'am Malaya, for that very wonderful answer po. Salin lahi para po sa mga susunod na henerasyon. So maybe Sir Rudolph, ayan, baka may gusto niyo. Ito pa rin yung volunteer pa rin, no, para sa na may kinalaman sa cultural preservation, no. Siguro isama ko na rin yung kaninang tanong, yung merong kinalaman doon sa mga Gen Z. Actually, nakakatuwa dahil bahagi, no, ng target ng bawat kolehiyo ang paglulunsad, no, ng mga culture and arts related activities na, well, mandatory naman to, part rin naman to ng mandato ng Commission on Higher Education na kailangan ipakilala ang culture and the arts, no. Kaya ang ginawa namin, specifically sa Open University System, ay nakapag-partner din kami sa ilang mga institutions na ang trabaho talaga nila at ang goal din nila ay merong kinalaman sa preservation ng culture and the arts. So isa na nga doon, no, sa kaalaman po ng mga manonood natin, no, sa Open University ay nitong huling enrollment ay merong 51 registered indigenous people. So hindi namin alam kung paano ito gagawa ng mga programa sa kanila dahil tayo ay nasa Metro Manila. So ang ginawa namin ay nakipag-partner kami sa Mountain Province State University at saka yung Bukidnon State University para malaman namin kung paano nila ini-integrate yung konsepto ng indigenous knowledge sa teaching learning process natin, no? Kasi kami hindi namin alam kung paano i-integrate to. Pero in terms of volunteerism and as far as yung concern natin ay cultural preservation,
ngayon ay nakoconsider na rin natin na isama rin sa mga practices sa university yung mga indigenous knowledge. No? Halimbawa, kung meron tayong disaster preparedness, iba yung indigenous knowledge pagdating sa kanila. disaster preparedness. So, hindi natin pwedeng ituro. Another information po, ang PUP Open University, ang mga mag-aaral ay kalat po ng Luzon, Visayas, Mindanao. So, yung konteksto ng disaster preparedness na pwede nating ituro sa Metro Manila ay maaaring iba ang konteksto kung i-consider natin yung ibang geography, ibang lugar, at syempre yung ibang kultura. No? Kaya napaka-importante ng cultural preservation. Kaya nga sa ating research ngayon, parang binibigyan din natin ng emphasis kung paano pa yung ilang mga mekanismo para ma-promote itong indigenous knowledge. At ang Intellectual Property Office of the Philippines at saka yung National Commission on Indigenous People ay naglabas ng joint order or joint memorandum na kung saan ang mga indigenous knowledge na na-generate natin ay kailangan na iparehistro sa Intellectual Property Office of the Philippines. So para mas marami pang mga kaalaman, yun yung siguro ginagawa rin po yun ng mga nasa museum, nasa shrine, kasi ito yung ilan sa mga hakbang natin sa cultural preservation. At malaki ang papel na ginagampanan ng mass media dito, no? Yes. Nabanggit ko yung Mountain Province State University. Ang ilang sa mga estudyante nila ay mayroong programa sa nag-iisa na lang na indigenous radio sa Pilipinas. Ito nga yung Radyo Sagada. No, nag-iisa na lang siya kasi yung parang naipasara na rin yung Radyo Lumad Kaya Radyo Sagada na lang yung naiisa at ito yung ginagawa nilang platform for informal learning ang radio para i-promote yung indigenous knowledge sa mga Gen Z. Opo. Napakahalaga po ng archiving kasi sir parang medyo nakakasad kasi di ba parang isa na lang po yung natirang radio po sa kanila. Role natin yan sa nasa broadcast media. to preserve pa no yung ganito. Pwede mag-partner ngayon ang mga future broadcasters sa mga museum at sa mga shrine kung paano natin mapopromote pa o mape-preserve ang mga kultura. Meron na kayong moral obligation, kayong mga Kayo ang mag-volunteer niyan. Challenge na po yun para sa amin. Pero napakaganda po ng nagiging discussion. Pero I think last one na po, and this applies po to everyone. So, before po tayo mag-proceed, gusto ko po munang huminga po ng malalim ang lahat. Inhale. Exhale. Ayan. So, napakahirap po nito. Charis. Ayan. So, ang last na question po natin, napakaganda para sa pagtatapos po ng ating tawag po dito ng ating table discussion. Mula po kay Josie Meyer. Sana po tama po yung pronunciation ko po na name nyo. Or kay Mix Josie. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga resource speakers ngayong araw. Ang dami pong learnings, pero tanong niyo daw po, paano po ninyo nakikita ang papel ng arts, music, film, at social media sa pagpapalawak ng heritage awareness? Again, paano nyo po nakikita ang papel ng arts, music, film, at social media sa pagpapalawak po ng heritage awareness? Ayan. So, I think kaya magsimula ni Sir E.A. Diba, Sir? Yun na. Sabi sa mula, ako na yun. Okay, bago ko sagutin yan, sasagutin ko yung isa kanina, yung tungkol sa volunteerism. No? Importante na we start them young. No? Example, yung ginawa ng NCCA, National Commission for Culture and the Arts, sa Metropolitan Theater, bago nila nirestore yun, nag-cleaning muna sila So, in-involve nila yung community, mga college students, no? Para mag-volunteer to clean it. No? Kapag ganun kasi, tumatatak sa tao na, uy, ang ganda na niya ngayon, pero alam niyo ba, kami naglinis noon yan. No? So, parang nagiging rooted sila doon sa particular heritage na yun. Ano? And eventually, that will spark curiousness. Pag may nakita sila doon or may gusto silang malaman, so they will research about it, no? And then eventually that will lead to appreciation of our heritage. Doon sa question naman na paano magkakaroon ng appreciation din ba? Paano ma-appreciate yung heritage through music, art, etc., no? Literature. Mahalagang ginagampanan ng arts sa ating heritage, no? Sa heritage, promotion, and conservation. Dahil kung tutuusin, ang heritage ay isa ding art Una, yung
paano na-appreciate halimbawa ang heritage sa tawag dito, built or sa sa architecture, no? Paano mo ma-appreciate yung heritage architecture? Kagaya sa Intramuros, dahil nandito si Attorney Erwin. Madaling ma-appreciate yung heritage sa architecture dahil nakikita natin no? Makikita mo yung structure, makikita mo yung detalye, makikita mo yung material kung saan siya gawa, at minsan mayroong historical marker na NHCP na nilalagay, makikita mo yung kasaysayan ng naturang gusali, ano? Again, that will spark something, no? That will spark curiousness sa reader or sa viewer, and that viewer would eventually research on his or her own, no, on that particular structure, no? So yan, no, sa mga ganyang bagay sa film, for example, noon, pansin nyo, mga pelikula ng FPJ, ang dami niyang fini-feature or yung lugar kung saan siya nagsushoot, mga heritage sites no? At karamihan sa mga heritage sites na yon, or marami sa mga heritage sites na yon, nabago na, no? Nabago na, nagiba na, ganyan-ganyan, etc. etc. So in terms of heritage conservation, like in the future, if the local government or the national government would like to have it restored, at kung wala mang available archival images or archival documents, malaking bagay yung pelikula ng FPJ, no? Para may reference ka ngayon kung ano yung itsura niya nung araw, kung gusto mo siyang ibalik sa dati, no? So yun lang ang aking may sagot, no? Muna sa tanong na yan. Maraming salamat po, Sir EA. Ayan, maybe we can move on to Ma'am Paulette. Ayan, take it away po, Ma'am. Thank you, ma'am. So, parang ang ganda, it's actually what Sir EA said, na parang how you can actually address yung popularity ng history and heritage through the different media platforms, no? Pero yun nga, parang ito rin pong ating dialogue now. Ang ganda rin nating balikan na parang this opportunity to discuss from the heritage institution side and to the academe side na meron pala tayong common ground. So parang when you have that common ground for discussion, malalaman natin kung why we exist together in this parang cool network na parang hindi dahil maliit na bagay lang yung connection natin, hindi na natin siya hindi natin ma-identify yung importance niya. So it's really very important that we have platforms like this na naririnig natin yung iba't ibang sectors. Kasi it's the same way with the question na parang film, media. Minsan tatanungin natin, ano ba talagang importance niyan sa buhay? Pero these things na ginagamit natin at nasasalamuhan natin every day, these are actually the entry point of heritage and culture and history for that, na parang dito nagsisimula. So, yun, the documentation of the daily life, this is what is necessary for you to really appreciate heritage. Kasi pag ibinaba mo siya sa tao, mas maa-appreciate ng tao na, importante pala ito. In the same way po sa amin sa kasaysayan. Parang ang nangyayari kasi, anin ba namin yan? So parang ang ganda na parang pag natutunan mo ng ating palang mga national heroes, ang ating mga historical figures are actually like us, human, nagkakamali, nagiging successful, and then you appreciate the value of really learning history and really appreciating kung bakit ba importante silang pag-aralan at i-conserve and preserve kung ano man ang meron at naiwan sila. Opo. Thank you so Yun lang much. po. Thank you so much po, Ma'am Paulette. Talagang, even if we come from different sectors, lahat po tayo isa po yung tunguhin, and that is to preserve and enrich po yung ating heritage. No? So, napakagandang takeaways po natin para sa araw na ito. Maybe we can move on to Attorney Erwin. Ayan, Attorney, take it away po. So, actually ang laki ng effect nung arts sa heritage and culture preservation. Alam naman natin na ang arts, whatever form it is, may be dun sa visual art, performance, or dun sa architecture, lahat ito bumubuo sa kung ano ang meron tayo, kung ano yung kultura. Actually,
yung culture naman, ano yan eh, it's ever evolving. Hindi naman tayo nakapako doon sa kultura, lalo na tayong Pilipino. Kasi, apakarami ng impluensya sa atin. Iba't ibang bansa ang merong influence sa ating kultura. Ngayon nga, nag-evolve pa rin tayo. So, itong mga art na ito, sumasalamin to sa kung ano yung nagkaroon tayo dati. Maganda na pag-aralan ito ng mga kabataan ngayon. Maganda na na-appreciate nila kung ano yung mga art na meron tayo before. Kasi it reflects kung saan tayo pupunta sa future, di ba? Kung ano yung meron tayo dati, lahat ito may impluwensya sa kung ano tayo meron ngayon at sa kung ano ang magkakaroon tayo in years to come. Kasi nga, sabi ko nga before, nag-evolve ang ating kultura. Ang kultura to nagiging bahagi siya nung ating heritage na tinatawag. So, maganda na appreciate ito ng mga kabataan ngayon at maganda rin na nakikita natin yung importansya nitong mga art na ito sa atin. So yun kumbaga kami naman sa heritage at kayo sa academe, it's always nice na i-utilize natin yung paggamit ng art, ng like music, ng dance to influence our students, to influence our younger generation na makuha natin yung yung kiliti nila para mapagpatuloy nila yung pag-aaral o mapatuloy nila yung pag-appreciate nila sa kung ano man ang meron tayo ngayon at kung ano yung meron tayo dati, yung history, yung heritage, yung culture na ipinamana sa atin. Yes. Thank you so much po, Attorney Erwin. Talagang hindi mo malalayo yung kultura sa buhay ng mga kabataang Pilipino po, no? Kaso, Sir, or Attorney Erwin, may nag-request daw po sa inyo sa ating Facebook Live. I think may challenge po para po sa Intramuros Administration. Sabi po ni Don J, sabi niya, Attorney Erwin and PUP friends, baka pwede sa Intramuros natin gawin ng next episode. Ano masasabi niyo dyan, sir? Ano naman, sabi ko nga, welcome kayo sa amin. Kasi itong mga ganitong talakayan, yung mga ganitong activity, no? Nakakatulong to ng malaki sa amin. Like, for example, you'd be going there sa Intramuros, makikita nyo kung paano namin ginagawa yung heritage and cultural preservation and conservation. May mapulot yung mga estudyante nyo na isa o dalawang bagay, malaking tulong na sa amin yon para hindi lang sa Intramuros, pati sa buong heritage family. Kung, di ba, merong isa o dalawang bagay na mapulot ang isang bata, paano pa pagka mas marami, di ba? So, yun lang, malaking tulong sa amin. You are always welcome sa amin. Opo. So, dahil pupunta na po tayo sa Intramuros, I think, Ma'am Paulette, pupunta na rin daw po kami sa Emilio Aguinaldo Shrine para mag-shoot. Ano pong masasabi niyo dito? What if papunta po ang PUP team po sa Cavite? Ayan. Ay, ma'am, of course, kagaya ni Attorney Erwin. Welcome po kayo sa amin dito sa Cavite or sa any other NHCP museums po sa buong bansa. Yes, sir. Buong bansa daw po. Buong bansa. Narinig po natin. From the north to the south, meron po tayo sa Ilocos hanggang sa Dapitan. Yes, feeling ko PN Visca Online TV with PUP Around the Philippines edition. Ito, like, looking forward po dyan. Maraming salamat po, Ma'am Paulette, Attorney Erwin. Siguro, para po sa viewers natin, any last words of inspiration, words of advice po, let's do kiss po, like keep it short and simple po, para na rin po sa ating mga viewers. Maybe we can start po dito live sa studio. Mama Laya, take it away po. Sa akin, kasi yung tanong kanina ang sa akin lang, tayong mga artista ng bayan, tayong mga mamamahayag, kasi ito yung mga iba't ibang platforms na kung saan pinopromote natin yung mga pamana, yung tradisyon ng ating kultura. Doon sa mga text producers, ayun nga, artista ng bayan, at syempre yung mga mamamahayag, maging responsable tayo. Maging responsable tayo sa mensahe natin. Maging responsable tayo dun sa ating mga artworks na ipoproduce. Napaka-importante nito. At dun naman sa mga text consumers, tayong mga nagko-consume noong mga artworks, tayong nagpa-process ng mga artworks,
at doon sa mga nagko-consume, tayong mga media audience, maging mapanuri naman tayo. 'Di ba? So yun, dalawang bagay lang, maging responsable at maging mapanuri. Yeah, thank you so much po, Ma'am Malaya. Now, take it away po, Sir Rudolph. Sa akin, mas simple yan siguro sa akin. Siguro, lahat na lang ng mga kabataan ngayon, kahit hindi na kasali doon sa range ng mga kabataan, ay ngayon pa lang ay meron na kayong napiling mga advokasya. Kasi doon magsisimula yung pagkakaroon niyo ng mga volunteerism-related activities. So, yun lang. Ayan, thank you so much po, Sir Rudolph. Dako naman po tayo sa Zoom. Ayan, Attorney Erwin, take it away po. Hindi, reminder sa lahat, hindi kailangan ng maraming pera, hindi kailangan ng maraming oras, hindi kailangan ng masyadong mga komplikadong bagay para makatulong tayo sa heritage conservation and preservation. Sabi ni Sir EA kanina, volunteerism starts at home. Simulan natin sa ating sariling bahay at unti-unti nating i-expand when we are ready. Keeping in mind na lahat ng gagawin natin ay hindi lang naman para sa atin, hindi lang para sa generation, sa mga younger generation, kundi hindi para dun sa future generation pa natin. Yung pagtulong, hindi yan kailangan ng maging komplikado or maging magarbo. Yung sabi ko kanina, yung pagpulot lang ng maliliit na basura, ng plastic, ng candy ay isang malaking tulong na hindi lamang sa ating bansa, kundi para sa isipin mo yung para sa iyo lang, mapanatili mo malinis yung kapaligiran mo. Malaking bagay na yun. So, I think everybody should start there. So, yun na. Okay, thank you so much po, Attorney Erwin. Next naman po, Ma'am Paulette. Ayan, any words to share po? Siguro maikli lang din na parang heritage preservation for us is our mandates as a national agency, pero alam po natin, kagaya na nabanggit kanina, we don't usually have the enough budget and the enough personnel manpower to really do our mandate efficiently ng ganun kalawak. Pero we understand na there is the opportunity to include the community and the volunteers to assist us. Kasi kapag po sama-sama natin gagawin ito, mas magiging madali po para maipagpatuloy natin yung heritage preservation. Thank you so much po, Ma'am Paulette. And syempre, last but definitely not the least, Sir EA. Ayan, take it away na po. Okay, dalawa lang. Una, i-adapt ko yung slogan ng Makati. Pilipinas, mahalin natin, atin ito. At palagi kong sinasabi, pag ako'y nagsasalita, na dapat pahalagahan natin ang ating kasaysayan, kultura, sining, at mga pamana. Dahil ang bayang walang pagpapahalaga sa pamana ay parang taong walang kaluluwa. Yun naman po at maraming salamat. Thank you so much po, Sir EA. Ayan, palakpakan naman po natin lahat ng mga kasama po natin dito. Ma'am Malaya, Sir Rudolph, Ma'am Paulette, Attorney Erwin, at syempre, Sir EA, sa napakagandang bahagian po natin ng ating talakayan. Maraming salamat po din syempre sa ating mga kasamang viewers na nag-comment. So, talaga napakaganda ng ating discussion ngayon at nakabibitin, pero kahit na gano'n ay nakabubusog, no, ang ating mga talakayan. So, muli, maraming salamat po. At bigyan naman natin sila ng words of appreciation sa ating mga comment boxes. Dahil mula sa kanilang mga ibinahagi, no, kitang-kita natin na malinaw na buhay ang diwa ng volunteerismo sa ating bansa. At syempre, hindi mo na kailangan ng pera, hindi mo na kailangan ng extra effort, or even the smallest steps ay mahalaga para maging isang volunteer. Dahil ipinapakita rin dito, no, sa ating talakayan na ang volunteerismo ay hindi lamang isang gawain. Dahil ito, kagaya ng sinabi ni Ma'am Malaya, ito ay isang sama-samang pagkilos para sa mas maunlad at mas may malasakit na lipunan. So, inaanyayahan po namin ang lahat ng ating viewers na patuloy na makibahagi sa mga programa ng PN Visca at ng ating mga partners. I-follow po ninyo ang PN Visca sa aming social media pages, Facebook, YouTube, TikTok, X at LinkedIn, at abangan
ang ating mga susunod na episode. Malay mo, mapunta na kami sa Cavite or Intramuros, di ba? Wait natin yan, abangan natin yan. Or even around the Philippines, di ba? Perfect. So, tandaan po natin, no, na ipinagdiriwang natin ngayong taon ang International Volunteer Year for Sustainable Development. Kaya kung nais mong ipamalas at ihandog ang iyong talento para sa mas nakararami, pagkakataon mo nang gawin ito ngayong IB 2026. Para sa mga minamahal naming manonood, manatiling ligtas para sa magandang bukas. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na episode ng PN Visca Online TV. Hashtag Be a Volunteer. Hashtag Every Contribution Matters. Hanggang sa muli, mabuhay ang volunteerismo.